Saglit na, 10 milyon. Bakit dito ka nakipagkita? Dito ko nilibing yung babaeng yun. Gusto mo sa akin? Nangako si Mang Estong kay Moises na babalikan nila ang binata kinabukasan, na sinaad din ng ate niya na kukonsulta sila kay Attorney Corrales na magpakatatag lang ito, at nangako naman si Moises na magpapakatatag siya para sa kanila, na pinagdaanan na nila yun dati, na pinaalala naman ni Grace na iba ang laban nila sa kasalukuyan dahil mas malaki, mas mahirap, pero giniit ng binata na naabswelto na siya dati at mangyayari ulit yun dahil sila ang nasa tama, na agad namang sinaad ni Mang Estong na hindi sila pwedeng sumuko at ipagsisigawan niya kung sino ang mga totoong kriminal, na pare-pareho silang lahat na mga sagrado, at wag na silang magulat kung mamamatay tao din si Jaime, na sinabihan naman siya ni Moises na kayang-kaya nilang harapin ang bagay na yun. Nang makauwi naman sila Rafael ay tinanong ni Justine kung hindi sila magpapa-interview sa press dahil makakatulong siya doon, na kinagalit ng daddy niya, na sinaad pa ng binata na baka kailangan nilang mag-meeting bilang isang pamilya para pare-pareho sila ng statement, na sinundan pa ni Mercedes na tama ang binata para consistent sila. Sabay giniit ni Justine na madali na lang nilang ididiin si Moises, parang yung ginawa niya noon. Pinaalalahanan siya ni Rafael na wala na siyang kinalaman sa kaso na yun, pero giniit naman ni Justine na pwede siyang makikooperate sa accusation laban kay Moises. Sinaad pa niyang may experience na din siya noong pinalabas niyang pinagtangkaan siya ni Moises na nakahay ito sa drugs. Pasigaw na giniit ni Rafael sa anak niya na naniniwala na siya sa mga kasinungalingan niya, kaya nagulat ang mag-ina. Sabay tinuro pa niya si Justine at sinaad niyang ayaw na niyang makialam sila ni Mercedes sa kasong yun, sabay umalis na ito. Agad namang sinundan ni Mercedes ang asawa niya, na dinalhan niya ng kape, sabay pinaalala niyang may meeting pa siya kinabukasan at alam niyang stress na din siya, pero hindi niya dapat ibuhos lahat kay Justine, na agad namang sinaad ni Rafael na ayaw lang niyang makialam ang anak niya. Nangangatwiran naman si Mercedes na gusto lang niyang makatulong para masigurado nilang wala nang lusot si Moises, na agad namang sinaad ni Rafael na yun ang masakit sa kanya, na pinapaniwalaan na ni Justine pati mga kasinungalingan niya at kasinungalingan ng pamilya nila, na yun ang totoo, na pinaliwanag naman ni Mercedes na gusto lang protektahan ng anak nila ang kanilang pamilya, na yun din ang ginawa ni Rafael sa binata, na parang ganun din ang ginawa ni Jaime nang pagtangkaan niya ang buhay ni Eleazar para lamang pagtakpan ang krimeng nagawa ni Justine. Agad sinumbat ni Rafael kay Mercedes kung naririnig niya ang sarili niya, dahil papatayin ng papa niya ang Tito Eleazar niya na sarili niyang kapatid. Giniit ni Mercedes na pinaliwanag na ni Jaime na hindi niya intensyong patayin ang Pangulo. Nagalit na sinabi ni Rafael na yun din ang sinabi ni Justine noong pinatay niya si Roland, na wala siyang intensyon, kaya tinanong ng asawa niya kung anong nangyayari sa kanya, na agad namang sinaad ni Rafael na kung anong nangyayari sa pamilya nila, na mamamatay tao na ba silang lahat, kaya natulala si Mercedes at agad niyang naalala ang pagpatay niya kay Christine. Nang mag-isa na si Rafael ay agad niyang kinuha yung cellphone ni Moises na tinago niya at binasa niya lahat ng mga palitang usapin nila Mang Estong, Grace at ang binata, at nakita niyang noong una ay puro magagandang bagay ang sinasabi ni Moises tungkol sa kanya. Dahil sa mga mababasa ni Rafael ay mas lalong mag-iiba ang nararamdaman niya at mangingibabaw na ang lukso ng dugo sa kanila bilang isang mag-ama. Habang hihirat na naman si Diego kay Mercedes at tatawagan niya ito para humingi ng 10 milyon, na sa liblib na lugar pa sila magkikita, kaya tinanong ni Mercedes kung bakit siya dinala ni Diego doon, na sinaad naman ni Diego na doon niya nilibing ang bangkay ni Christine.
Dahil dito ay mas natakot at mas nagalit si Mercedes sa kung ano pang pwedeng gawin ni Diego na hindi siya titigilan nito hanggang hindi niya ibibigay kung anong gusto niya. Si Diego din ang magiging dahilan kung papaano malalaman ni Rafael ang buong katotohanan na kahit anong hadlang nila Jaime at Mercedes ay mauungkat ang nakaraan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.